Praise the Lord po mga kabiyaya. Isang pinagpalang hapon. Tayo pong lahat ay sama-samang tumayo. At tayo po ay sama-samang magpuri sa ating Panginoon. Amen. Alam ko po lahat tayo excited na magpuri sa Panginoon because Christmas time is the best time to worship God. Amen. For He is worthy of all praise. As the Bible declares, thanks be to God who gives us the victory through our Lord Jesus Christ. We are free. That's why we worship Him in spirit and in truth. Amen. Can we give the Lord a clap of praise, mga kabiyaya? Thank you, Jesus. Come on, church. Let's clap our hands. Everybody shout, praise the Lord. Praise the Lord. Everybody shout, thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Oh, we worship you. It's all about you. We are here to declare your praises. Thank you, Lord. Sama-sama po natin purihin ang ating Panginoon. Chains are broken, as you have spoken. It is finished on the cross. Now I'm living in your freedom, as Jesus, you have set me free. Come on, you do the chant. By the power of your spirit, every captive is released. And for this purpose I am living, 'cause Jesus, you have set me free. Nothing's gonna hold me back. No, nothing's gonna keep me down. Jesus has set me free, and I'm free indeed. I will give you praise. With everything I am, I praise. Whatever may come my way, you have won the victory. Oh, you set me free, everybody. Oh, 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 oh. Come on, let's sing. I'm surrounded by your goodness. I am covered by your grace. My heart is grateful, forever thankful, 'cause Jesus, you have set me. Everybody, nothing's gonna hold me back. No, nothing's gonna keep me down. Jesus has set me free, and I'm free indeed. I will give you praise. With everything I am, I praise. Whatever may come my way. Yes, Lord, you have won the victory. Oh, I will give you praise. With everything I am, I praise. Whatever may come my way, you have won the victory. Oh, you set me free. Thank you, Jesus. Because of the cross, we are free and we have the victory. Thank you, Jesus. Come on, let's take care of my heart. We are free. Amen. Thank you, Lord. Everybody, we are free. We are free. And we have the victory. We are free. We are free. And we have the victory. Come on. We are free. We are free. And we have the victory.
have the victory because of what you have done on the cross. Thank you, Lord. It is not about who we are, but it is all about you, Lord. It's all about what you have done. Thank you, Lord. You paid it all on the cross. You are our blessed Savior. You are the Prince of Peace. Thank you, Lord. As we embrace your presence, help us to see the beauty of your grace, Lord. We sing, holy, holy is the Lamb. Blessed Savior, Prince of Peace, the one who bore our sin and shame on a tree, bled and died at Calvary. Now we reign in life forever, we are free. Let's lift our hands, come on. We sing, holy, holy are you, Lord. All the glory to the King we're longing for. We cry, worthy, worthy, and bow before. All the glory to the Lamb forevermore. There is hope and there is life when we look upon the cross of Jesus Christ. When all our guilt on Him was laid, He received a punishment of death He paid. Oh, sing, holy, holy are you, Lord. Let's sing. All the glory to the King longing for. We cry, worthy, worthy, and bow before. All the glory to the Lamb forevermore. We sing, holy, holy are you, Lord. That's Jesus. All the glory to the King we're longing for. We cry, worthy, worthy, and bow before. All the glory to the Lamb forevermore. You paid it all, dead on the cross, life from the grave, and forever you will reign. You paid it all, yes Lord, dead on the cross, life from the grave, and forever you will reign. You paid it all, dead on the cross, life from the grave, and forever you will reign. You paid it all, dead on the cross, life from the grave, and forever you will reign. As we look to His return, let His praise be on our lips, His name alone. For this Lamb is just the start. Oh, His grace will lead us to reign into His arms. Whoa.
sing from my heart. Oh, come and let us adore Him, Christ the Lord. Oh, come and let us adore Him. Oh, come and let us adore. We adore you, Jesus. Oh, come and let us adore Him, Christ the Lord. We'll praise Your name forever. We'll praise Your name forever. We'll praise Your name forever. To Christ the Lord. Everybody, we'll praise Your name forever. We'll praise Your name forever. We'll praise Your name forever. To Christ the Lord. We praise You, Jesus. Hallelujah. To the Lamb that was slain. Holy is Your name. Oh, thank You, Lord. Oh, Jesus. Thank You. Our souls thirst for You, Lord. Bless the Lord, oh my soul. All that is within me, bless His holy name. Bless the Lord. Come, let us adore Him. He is Christ. A Savior has been born. We have come to worship You, Lord. And we are here to adore You, to lift Your name on high. Because we are victorious because of Your cross, Lord. Thank You. The reason You born is to die for our sins. And we praise Your name forever. Church, let us come and adore Him. Let's sing this again from our heart. Oh, come, let us adore Him. Oh, come, let us adore. Yes, Lord. Oh, come, let us adore. He is Christ the Lord. The Lord, oh come, let us adore Him. Oh, come, let us adore Him. Oh, come, let us adore Him, Christ the Lord. Let's praise His name. We'll praise Your name forever. We'll praise Your name forever. We'll praise Your name forever. To Christ the Lord. For the last time, church, let's sing from my heart. Praise Your name forever. It's all about Him. We'll praise Your name forever. We'll praise Your name forever. To Christ the Lord. Come on, let's give Him praise.
Jesus, the King of Kings and the Lord of Lords, you are worthy of all praise. Father, we bring you back all the glory, honor, and praise. In the mighty name of Jesus, we pray. And everybody shout, Amen, amen. Come on, church, let's give him praise. Hallelujah. Jesus, we praise your name. Purihin po ang ating Panginoon. Tayo pong lahat ay makakapo. Praise the Lord. Let's give the Lord a clap of praise. Thank you, Jesus. Well, how are you today? All is well. Pakibati naman ang katabi ng 2 thumbs up. You are Charito, blessed and highly favored of God. Do you believe that? Amen. Do you confess that every day? Amen. I'm sure you do. Let's do that today. Everybody say, I am Charito. I am blessed and highly favored. I am a child of God. Let's give the Lord a clap of praise. Well, good morning, good afternoon, good evening mga kabiyaya. Anumang oras nyo napapanood ang broadcast na ito. Ako po si Bishop Emmy at ito po ang worship online ng The Lord's Community and EMI Community. And also, joining us online, our full grace brothers and sisters from different parts of our country, Luzon, Visayas, and Mindanao. And also from over 40 international locations. Welcome everyone. Palakpakan si Lord. Welcome. Welcome everyone. If you are watching this broadcast for the first time, please like and follow us on Facebook. Over 100,000 people follow us on Facebook. Please join us and experience the difference. When you follow us on Facebook, don't forget to click the See First button and turn on your notification. If not asking too much, and I know it's not, please subscribe to EMI channel at YouTube. Meron po tayong bago sa social media platform para po sa mga kabiyaya po nating TikTokers. Kasama niyo po si Bishop Emmy. Please follow Bishop Emmy on TikTok. Ito po ay para sa ating nuggets of grace, pira-pirasong biyaya para sa pang-araw-araw na buhay. Mapapanood niyo rin po ang nuggets of grace sa Reels platform ng Facebook, Real Grace on Reels. Don't forget to like and share po sana mga kabiyaya. Hindi naman po kayo others. Pagtulong-tulungan po nating ibahagi ang masaganang mensahe ng biyaya sa buong Pilipinas at sa maraming bansa gamit po ang platform na ito. Piece by piece, we are reaching them one by one. Real Grace on Reels. Please prepare your communion elements mga kabiyaya. Pagkatapos ng mensahe na ito, magkakaroon po tayo ng banal na komunyon. Sama-sama at sabay-sabay po nating ipagdiriwang ang tagumpay ni Kristo sa krus ng Kalbaryo sa pamagitan ng banal na komunyon. Ang ostya ay simbolo ng kanyang bugbog na katawan. Ang katas ng ubas ay simbolo ng kanyang banal na dugo. Sa pamagitan ng kanyang banal na dugo, ang ating mga kasalanan ay pinatawad na. Sa pamagitan ng kanyang bugbog na katawan, ang ating mga sakit ay pinagaling na. If you are sick in your body and you are watching this broadcast today, let me be the first one to encourage you. Today is your healing day. Can we say that together? Today is your healing day. One more time. Today is your blessing day. Today is your healing day. Today is your miracle day. We believe that you are watching this broadcast not by accident, but by God's divine appointment. Today is your healing day. Please remember that. Today is your blessing day. Let me also encourage you to worship the Lord with your offering, as it is written. Honor the Lord with your wealth. Proverbs chapter 3,
verse 9. At the latter part of this broadcast, we will let you know how you can easily give your offering. You may want to send us digital stars as you support this ministry and our vision of reaching our nation and beyond with the message of full grace. Palagi ko po itong sinasabi sa inyo mga kabiyaya tuwing linggo. At sana, hindi po kayo napapagod ito marinig dahil kung ako naman ang tatanungin po ninyo, hindi po ko napapagod palaging ipaalala ito sa inyo ng pagbibigay sa gawain ng Panginoon na hindi po pagbibigay ng kontribusyon, hindi po pagbibigay ng donasyon, hindi po pagbibigay ng ayuda, lalo tigit, hindi po pagbibigay ng limos. Ang pagbibigay sa gawain ng Panginoon ay isang pagsamba. Genesis 22 tells us that giving is worship unto the Lord. That is why we ask you to worship the Lord with your offering. Because the truth is, you are not just watching a broadcast. You are worshiping the Lord with us, and giving is an integral part of your worship. The Apostle Paul writes, each man should give what he has decided in his heart to give, not reluctantly or under compulsion, for God loves a cheerful giver. 2 Corinthians 9:7. Palaging tandaan mga kabiyaya, walang maliit na halaga na hindi makakatulong. Lahat ng halaga, maliit man o malaki, ay mahalaga at makakatulong. Ang pagbibigay sa gawain ng Panginoon ay dapat bukal sa puso, kusang loob, at hindi napipilitan. Just to say this from our hearts here at EMI, thank you for giving to the Lord. Thank you for joining us online. Thank you for watching. Thank you also for inviting your friends and sharing this grace-filled and life-changing broadcast. Much, much appreciated. Before we dive into the pool of spiritual learning today, just to let you know, if you are near our worship center here at the very entrance of NLEX, Valenzuela exit, Paso de Blas, Valenzuela City, we would like to invite you to come and worship the Lord with us in one of our 4 services here at EMI, 6 a.m., 8 a.m., 10 a.m., and 3 p.m. Come, join us, and experience the difference. Thank you so much for joining us via online. Maraming salamat din po sa lahat ng mga kabiyayang kasama po natin sa oras na ito, sa loob ng bulwagang ito, para sama-sama nating sambahin ang Panginoon sa spirito at katotohanan. Palakpakan po natin ang Panginoon. One more thing, para po sa mga nagtatanong patungkol sa mga booklets and e-books ng EMI na sinulat ni Bishop Eni. Our featured e-book today is entitled, The Teaching About Righteousness. Mangyari po lamang na makipag-ugnayan po kayo sa amin sa pamagitan ng Charito Shop, the official online shop of EMI. Again, our featured e-book today is entitled, The Teaching About Righteousness. Para po sa mga kabiyaya po natin naghihintay sa release ng first ever Full Grace Daily Devotion, our Daily Grace 2024 e-book. Our Daily Grace Devotional for January 2024 is now available. This e-book is not for sale. I want to say that again. This e-book is not for sale. This is our thank you gift for your minimum offering of 200 pesos towards supporting our mission to bring the message of full grace to our nation and beyond. For more information regarding our Daily Grace Devotional ebook 2024, please connect with us through Charito Shop, or better yet, through the EMI page. You can see the link on your screen. Maraming salamat po. We are going to continue our series on The Bible Explains, Part 125. Today, we're going to talk about grace-based confidence. Ang kumpiyansa ayon sa grasya. Tayo po'y sandaling manalangin.
Aming Diyos, maraming salamat po sa papuri at pagsamba. Salamat po sapagkat tinatahanan niyo ang papuri ng inyong mga anak. Pinagkakatiwala po namin sa inyo ang mahalagang sandali na ito. Katulad ng palagi naming panalangin, anuman ang aming sasabihin at gagawin, palaging magbigay ng kapurihan sa marangal mong pangalan at pagpapala sa iyong mga anak. Pinagkakatiwala po namin ang lahat ng aming sasabihin. Ito po'y magbigay ng kapurihan sa pangalan mo, pagpapala sa lahat ng narito, lalo na po sa mga nanonood sa broadcast na ito. All this we pray, Father, only in the name of our Lord and Savior Jesus Christ, by the power of the Holy Spirit, and everybody would just simply say, Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. By the time you see this broadcast, in a few hours, we will be facing the new year, 2024. And we need to face this new year with confidence. The decision is ours to face the new year with either self-confidence or confidence grounded in grace. Yan po ang ating pag-uusapan sa oras na ito. May pagpipilian. Pwedeng harapin ang bagong taon, tibay ng dibdib, lakas ng loob, tiwala sa sarili, o pwede rin nating harapin ang bagong taon na nagtitiwala sa grasya ng Panginoon. Jeremiah chapter 17 verse 5. Thus says the Lord, cursed is the man who trusts in man and makes his flesh his strength, whose heart departs from the Lord. Sinasabi po ng Diyos sa pamagitan ni Propeta Jeremias na sumpain ang tao na nagtitiwala sa tao at sumasandig sa lakas ng tao at ang puso'y lumalayo sa Panginoon. Hindi ka maaring magtiwala sa tao at magtiwala sa Diyos at the same time. Mamimili ka lang ng pagtitiwalaan. Either you trust the Lord with all your heart, or you trust yourself, or you trust other people, but you cannot trust both at the same time. Hindi pwedeng nagtitiwala ka sa Panginoon at may tiwala ka rin sa sarili o kaya naman ay sa ibang tao. Interesting to take note, the word curse here comes from the Hebrew word arar, which means bitterly dislike. Meron pong contrast. Ibig sabihin, pwede kang magtiwala sa sarili at malayo sa Panginoon, but at the same time, pwede ka rin magtiwala sa Diyos at ma-enjoy ang kanyang pagpapala. Look at the contrast. Jeremiah 17 verse 7. Blessed is the man who trusts in the Lord and whose hope is in the Lord. Interesting po ang Hebrew word ng blessed. Ang ginamit pong Hebrew word, barak. Barak meaning abundantly supplied, not lacking. Ibig sabihin, kung gusto natin ma-enjoy ang abundant supply ng Panginoon and lack nothing, pagpasok natin sa bagong taon, we must learn to trust the Lord. Ang pagtitiwala sa Panginoon ay kailangan buong puso. Now, look at the screen and you will see the contrast between two confidences. One is confidence in the flesh. The other one is confidence in the Lord. As you can see on your screen, kapag ang kumpiyansa mo ay sa sarili, flesh, laman, pwedeng sa sarili mo o pwedeng sa ibang tao. Pwedeng sa galing at husay. Pwedeng sa edukasyon. Pwedeng sa koneksyon. Basta lahat ng bagay tungkol sa tao, doon ang iyong tiwala. Ang equivalent po niya na ay bitterly dissatisfied. You will never be satisfied. Hindi ibig sabihin hindi ka unlad. Pwedeng dumami ang iyong pera, pero walang satisfaction. Hindi ibig sabihin hindi ka ma-promote. Pwede ka makarating sa tugatog ng tagumpay as far as man's measurement is concerned, but you'll never be happy. I mean, truly happy. Sabi ng Panginoong Jesus doon sa babaeng Samaritana na kanyang kausap sa balon ni Jacob, ang sino mang uminom ng tubig mula sa balong ito ay muling mauuhaw. Always longing for something. Nasa iyo na sa lahat, pero parang hindi ka pa rin masaya. Nakatira ka sa malaking bahay, hinahangaan ka, maraming pera, ang uso mo'y nagmamantika sa sarap ng kinakain, halos hindi ka nag-uulit ng damit, nakasakay ka sa magarang sasakyan,
Pero bakit kaya may mga taong ganito na ang buhay, naiisip pa rin magpakamatay? Hindi ba sumagi sa isip nyo? Hindi o kaya meron silang hinahanap na hindi nila matagpuan sa mga bagay na mayroon na sila? Yun po yung bitterly dissatisfied. Bakit? Ang tiwala nila ay sa kanilang karera. Ang tiwala nila ay sa kanilang husay at galing. Ang tiwala nila ay sa kanilang political connection. Ang tiwala po nila ay sa sarili. On the other hand, kapag ang tiwala mo'y nasa Panginoon, you are blessed, abundantly supplied, katulad ng ipinangako sa mga nagtitiwala sa Panginoon. Nga lang, kapag pinasyahan nating magtiwala sa Panginoon, we have to trust the Lord with all our hearts. Look at the verse, Proverbs chapter 3, verse 5 to 6. Trust in the Lord with all your heart, and lean not on your own understanding. In all your ways, acknowledge Him. Look at the promise. He shall direct your paths. Ang pangako na gagabayan ang iyong daan ay doon sa mga nagtitiwala sa Panginoon. Hindi po nagtitiwala sa Panginoon at nagtitiwala sa sarili. Hindi po nagtitiwala sa Panginoon at nagtitiwala sa iba. Kailangan ng tiwala mo'y nasa Panginoon. Buong buo, with all your heart. Lean not on your own understanding. In all your ways, not in many of your ways, not even in some of your ways, as in all your ways, you consult the Lord, you seek the wisdom of God. Lord, magmamigrate kami sa ibang bansa, ito ba ang kalooban mo? Lord, titira na kami sa probinsya, ito ba ang kalooban mo? Lord, mag-retire na ako. Anong aking magiging buhay after retirement? Do you want me to employ myself again in other company? You want me to start a business? Lord, anong gagawin ko dito sa nakuha kong retirement? Anong magiging buhay ko pagkatapos ng lahat ng ito? Hindi ba't magandang ipagkatiwala natin ito sa Panginoon at ang kanyang pangako, He will direct our paths. He will never, never leave us nor forsake us. Can you say amen? Interesting to take note, in the book of Exodus chapter 20, the law was given. Pero mapapansin nyo, mga kabiyaya, nang ibigay ang kautusan sa Exodus 20, interesting to take note. Hindi po marami ang nakakakita nito. And I pray that you will see this today, especially those of you who are watching this broadcast. Kasi pagkabigay ng kautusan, inintroduce agad ni God yun pong sacrificial system. As if ina-assume na ng Diyos, my people will not keep the law perfectly. And if they don't, they would all die. Ganun ang kaibig sabihin, pag di mo nasunod ang kautusan, punishment, curses, and death will follow. Kaya ipinasok agad yung sacrificial system. Dahil ang purpose ng sacrificial system, lahat ng iyong kawalan ng kakayahan, lahat ng iyong kabiguan, lahat ng iyong imperfection, lahat ng iyong misdoing, sasaluhin ng sakripisyo sa ibabaw ng dambana. Kaya sa halip na sumpa, pamalo at parusa, ibe-bless ka pa rin ni Lord. Dahil doon sa sakripisyo sa ibabaw ng dambana, sinasalo ng sakripisyo ang iyong kakulangan. At ang iyong kakulangan, tinatakpan ng dugo ng hayop. Tawag doon kapar. Tawag po ron atonement. Tinatakpan ang ating mga kakulangan. I'll show you the verse, and I pray that your spiritual eyes will see this. Exodus chapter 20, verse 24. Ang context, na ibigay na po ang 10 Commandments. Dahil Exodus 20 records the 10 Commandments. Verse 24, make an altar of earth for me, and sacrifice on it your burnt offerings and fellowship offerings, your sheep and goats, and your cattle. Wherever I cause my name to be honored, I will come to you and bless you. Ang pangako ng Diyos, pupuntahan ko kayo at pagpapalain. On the condition that His name be honored. Pero kung maingat yung basahin ng verse, isa lang ang nagbibigay ng honor sa Panginoon based on this verse. Meron pong altar at merong offering sa ibabaw ng altar. Mga kapatid, kapag po may pagsuway,
meron pong sumpa at merong parusa. Ang magsasalba lang sa tao mula sa sumpa at parusa at maging ang banta ng kamatayan ay kung merong altar at merong sakripisyo sa ibabaw ng altar. Dinevelop ang details ng offerings pagdating sa Book of Leviticus. And mind you, this is just the beginning. Wala pa pong detalye ang burnt offerings, ang fellowship offerings, at different kinds of offerings na na-mention po sa Book of Leviticus. And yet, on the onset, ibinigay na agad ang instruction na gumawa ng altar at maghandog sa ibabaw ng altar. Because the moment you disobey the law, the moment you fail to keep the law, nandun agad ang nakaabang na parusa. At para wag dumating ang parusa, sasaluhin ng handog sa ibabaw ng dambana ang iyong kahinaan, kakulangan, upang sa halip na ikaw ay parusahan, maambunan ka pa rin ng pagpapala ng Diyos base sa lumang kasunduan. Dahil po nagpapagawa ang Diyos ng altar, nagbigay po siya ng instruction at merong ilang prohibition sa paggawa ng altar. Keep on reading, verse 25 and 26. If you make an altar of stones for me, look at the prohibition. Do not build it with dressed stones, for you will defile it if you use a tool on it. Mahigpit ang bili ng Diyos. Kung gagawa kayo ng altar para sa akin, ang gusto kong altar ay hindi po pinalamutian ng mga bato. Hindi ginamitan ng anumang kasangkapan. Ibig sabihin, as is. Kukuha ka ng bato, pagpapatong-patungin mo yung bato, yun ang altar. Pero walang dekorasyon. Ibig sabihin, walang partisipasyon ng tao. Altar lang. Hindi mo pwedeng tiktikan ng bato. Hindi mo pwedeng barnisan ng bato. Well, ang tanong ko sa inyo, sa talino't galing ba ng tao, kayang gumawa ng tao ng magandang altar mula sa mga bato? Of course. Pero sabi ng Diyos, hindi ko gusto ng magandang altar. Ang gusto kong altar ay walang partisipasyon ng tao. Now, napansin niyo po, maging sa lumang kasunduan pa lang, maingat na po ang parating na sakripisyong magaganap sa krus ng Kalbaryo. Dahil ang ultimate sacrifice mangyayari sa cross. At pag dumating na po yun, ang gusto ng Diyos, krus ni Kristo at walang partisipasyon ng tao. Kaya dito pa lang sa altar sa lumang tipan, ay hindi na po pinapayagan ng Diyos ang partisipasyon ng tao. Ang sabi po, do not build it with dressed stones, or you will defile it if you use a tool on it. Look at 26. Do not go up to my altar on steps. Napansin nyo, inangkin ng Diyos, this is my altar. Ginawa ng tao, pero this is my altar. Kaya hindi po pwede ang talino at galing ng tao ihalo mo sa kabanalan ng Diyos. Kabanalan lang ng Diyos at walang partisipasyon ang tao. Unless your nakedness be exposed on it. Now, for you to see this, I want you to look at the screen and you would see this very, very clearly here. Please show this on your screen. Makikita po natin dito sa screen, altar only, no human participation, untouched stone. Sacrifice only. Do not go up to my altar lest you be exposed. Ano sinasabi sa atin ng mga salitang ito? Kailangan altar lang at hindi altar at ikaw. Kailangan sakripisyo lang at hindi sakripisyo at ikaw. So hindi ka talaga kasali sa equation. Tayo po'y benepisyaryo lang ng basbas at pagpapala ng Diyos. At ito ang nais ng Diyos sa mulat-mulat. Hindi po yan nagbago patungo sa bagong tipan. Naintindihan lang natin ang mas malinaw na sa bagong tipan, pero ito po ay naisulat na maging sa lumang tipan pa, sapagkat ang nais talaga ng Diyos ay siya lang at wala ng iba. In fact, mababasa nyo sa Book of Isaiah that God Himself said that I will not share my glory to anyone, even to graven images. So hindi lang sa ribulto, maging sa kanino man, pati sa sarili mo,
Kaya hindi po pwedeng glory to God and also to me. Kaya po para mangyari yan, it has to be grace alone. Pag hindi po grace alone, grace plus works, you get half of the glory. And God won't allow that. Ang significance po nito, mga kabiyaya, ay kung ano po yung nangyari sa Exodus 20, verse 24, 25, and 26, ay shadow nung mangyayari doon po sa cross of Calvary. Let me show you. Hebrews chapter 10, verse 1. The law is only a shadow of the good things that are coming, not the realities themselves. Pansinin niyo, the law refers to the Old Testament, not only the Ten Commandments. Hindi naman po siguro tayo kahapon nagsimula at alam niyo po na sinasabi ko sa inyong madalas. Ang Ten Commandments ay part lang ng the law. The law is much bigger. Yan po yung writings of Moses. Yan po yung Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, and Deuteronomy. Yan po yung Torah. Yan po yung writings of Moses. Sabi po rito, the law is only a shadow of the good things that are coming. Now, we don't have to be genius to know this. Kapag ang ilaw po ay nasa likod, nasaan po ang shadow? Nasa harap. Ang ilaw po ay si Jesus. Nang hindi pa po nagaganap ang unang Pasko, wala pang incarnation, hindi pa bumababa ang Panginoon Kristo, ang nasa harapan ay shadow, dalang ilaw ay nasa likod. Nililinaw po sa atin nang nasa harapan ay ang kautusan at ang kautusan ay anino. Kapag po may anino, may inaanino. Merong object. Di ba? Pag nakatayo ka, tapos meron pong ilaw sa likod, yung nasa harap ay anino nung tinatamaan ng ilaw. Tama po ba? Sa makatwid, yung kautusan, hindi po yun yung reality. Shadow lang po yun. At meron po siyang isinisinag na anino. Gusto nating malaman kung ano po yun. Pinaliwanag ni Apostle Pablo sa Colossians chapter 2, verse 16 to 17. Look at the scripture. Therefore, do not let anyone judge you by what you eat or drink, or with regard to religious festival, a new moon celebration, or a Sabbath day. Would you agree with me, mga kapatid, na yung mga nabanggit ni Paul sa verse 16 ay yung po yung mga rudiments of the law? Bahagi yan ng law. Among others, marami pa. Nagbigay lang siya ng ilang example. Ito po ay bahagi ng kautusan. Now, look at verse 17. These, in reference to verse 16, lahat ng minention niya, these are a shadow, singular. Lahat ito, isa lang ang inaanino. Hindi po, these are shadows. Hindi po. Hindi po shadows. Only one shadow. These are a shadow of the things that were to come, the reality. Ang Greek word na ginamit po dyan ay soma, meaning body. The body. Kasi kapag meron pong shadow, may light, meron pong tinatamaan na body. Wala pong shadow pag walang tinatamaan na body. So the embodiment of the law, no other than who? Look at the verse. However is found in Christ. So si Kristo ang anino ng kautusan. Si Kristo ang katuparan ng kautusan. Kaya yung inaanino ng kautusan ay natupad at ang katuparan ay na kay Kristo. Gaano ka-importante ito doon sa pinag-uusapan nating altar. Sapagkat kung natupad ito kay Kristo, it has to be Christ alone, no one but Christ. It has to be grace alone, nothing but grace. Kasi altar lang, walang iba. Sakripisyo lang at walang iba. Kung sa lumang tipan, walang halo. Ganon din sa bagong tipan, hindi pwedeng may halo. Sapat na ang tinapos na gawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. It's enough. In fact, even more than enough. The book of Hebrews chapter 10 verse 14 tells us, by one sacrifice. How many sacrifice? By one sacrifice, He has perfected us forever. He has made us perfect forever. Perfect ka na forever by one sacrifice. Those who are being made holy, referring to us. Kaya nung sakripisyo ni Kristo sa krus ng Kalbaryo, hindi pa ulit-ulit.
Yung sakripisyo sa lumang tipan, paulit-ulit. Kasi hindi nakakapag-alis ng kasalanan po yun. Nagtatakip lang ng kasalanan. Covering. Covering. Pero sabi ni John the Baptist when he saw Jesus walking at the riverside of Jordan, he said, "Behold the Lamb of God, which takes away the sin of the world." Nung dumating si Kristo, hindi niya tinakpan ang ating kasalanan. Inalis niya ang ating mga kasalanan. Purihin ang pangalan ng Panginoon. Wala nang kasalanan, wala nang mga kasalanan. Can you say amen? Ephesians chapter 4 verse 24, the Apostle Paul further explains, "And to put on the new self created to be like God in true righteousness and holiness." Referring to your born-again spirit. Nung ma-born again ka, ang iyong born-again spirit is like God. In what sense? In the sense of righteousness and holiness. Bakit naman? Dahil si Kristo ang iyong naging katuwiran. Si Kristo ang iyong naging kabanalan. Sabi po ng 1 Corinthians chapter 1 verse 30, Christ is our holiness. Christ is our redemption. Christ is our righteousness and wisdom. Sabi po sa 2 Corinthians chapter 5 verse 21, He who knew no sin became sin that we might become the righteousness of God in Christ Jesus. Doon sa krus ng Kalbaryo, lahat ng kasalanan ng buong mundo ay ipinatong sa duguang katawan ni Kristo. Tulad ng inihula ni Propeta Isaiah 53 verse 6, "We all like sheep gone astray. Each of us turned to its own way. The Lord laid upon him the iniquity of us all." Ang kasalanan ng buong mundo ay pinatong sa duguang katawan ni Kristo. At dahil sa sakripisyo ni Kristo, inalis na ang kasalanan. At ginawa tayong matuwid sa harapan ng Diyos, magpakailan-kailan pa man, forever and ever. Our born-again spirit is like God. And even John said in 1 John 4:17, we are like Christ right here and right now. Kaya napakahalaga, maiintindihan po natin, dito tayo kumukuha ng kumpiyansa. Pagharap natin sa bagong taon, malakas ang loob natin, hindi dahil marami tayong pera. Hindi dahil malakas ang koneksyon natin. Hindi dahil wala tayong nararamdaman sa ating lupang katawan. Malakas ang loob natin harapin ang bagong taon sapagkat mga anak tayo ng Diyos. Matuwid tayo sa harapan ng Diyos. Kasama natin ang Diyos. Malakas ang ating loob hindi dahil wala tayong problema. Malakas ang ating loob hindi dahil ang gusto natin nakukuha natin. Hindi po, malakas lang ang ating loob sapagkat tayo matuwid sa harapan ng Diyos. Kung sa lumang kasunduan may panata ang Diyos, ang matuwid ay pagpapalain niya ayon sa kanilang gawa. Kaya paadap-adap lang ang pagpapala ng Diyos dahil minsan matuwid, minsan hindi. Minsan matuwid, minsan hindi. Sinasalo lang sila ng sakripisyo sa ibabaw ng dambana. Ang bagong tipan ay higit na mainam sapagkat araw-araw matuwid tayo sa harapan ng Diyos dahil sa ginawa ni Kristo. Ba't Bishop hindi nararanasan niya ng iba? Sapagkat nararanasan lang ito ng mga naniniwala. It only happens to those who believe. That is why you have to hear and believe. You cannot exercise faith beyond your actual knowledge of the Word of God. That's why we teach you the finished work of Christ. Not so much with what you do or what you will do. Kung kayo mapunahin, every time you come here, we do not teach you on these are the things that you will do. But we teach you repeatedly, these are the things that Christ did. Christ has accomplished. Dahil pag naintindihan mo kung anong tinapos ng gawa ni Kristo, you will be confident enough to face the world sapagkat alam mo, hindi mo hinaharap ang mundo ng mag-isa. Kasama mo si Jesus. Hinaharap ang mundo. Ikaw ay mayroong kalakasan. Can you say amen? Ganito po ang matinding paninindigan ni Apostol Pablo. Pinasyahan niya ng kanyang kumpiyansa ay hindi sa kanyang credential, kung hindi doon sa katuwirang kaloob sa kanya ng Diyos sa pagsampalataya niya kay Kristo. Now look at the scripture. Philippians chapter 3 verse 3 following verses. The Apostle Paul writes, "For it is we who are the circumcision, we who worship by the Spirit of God, who," look at this, "who
Glory in Christ Jesus, who put no confidence in the flesh. Who put no confidence in the flesh. Now, sa mga susunod na verse, pinaliwanag niya kung ano po yung confidence in the flesh. Now, look at verse 4. Though I myself have reasons for such confidence, if anyone else thinks that he has reason to put confidence in the flesh, I have more. Sabi niya, kung merong mga tao dyan, na akala nila kaya nilang magtiwala sa laman, mag-isip kayo uli. Hindi niyo ko dadaigin. Mas makapal ang aking curriculum vitae. Mas magaling ang aking credential. Gusto mo magkumpara tayo ng notes. Nagsimula siyang maglista. Verse 5, circumcised on the 8th day. Si Abraham nga na circumcised, 90 years old na. Si Ismael na circumcised, 13 years old. Si Isaac na circumcised ng 8 dahil pumasok na po yung Abrahamic covenant. And then pagdating sa book of Leviticus, in-stipulate sa law, dapat ang lalaking sanggol na ipapanganak ay dapat i-circumcise on the 8th day. Now, look at verse 5 again. Circumcised on the 8th day of the people of Israel. Tignan niyo ang kanyang credential. Of the tribe of Benjamin. Ano naman ang ipagmamalaki mo kung tribe of Benjamin ka? Ito po yung mga kilalang matatapang. Tribe of Benjamin. A Hebrew of Hebrews. In regard to the law, a Pharisee. As for zeal, persecuting the church. Inamin niya sa kanyang mga sulat na pinersecute niya ang church dahil sa kanyang pagsunod sa kanyang relihiyon, ang religion ng Judaism. Very, very zealous po siya sa kanyang religion, persecuting the church. As for legalistic righteousness, ano ang kanyang credential? Faultless. Hindi. Of course, alam niyo, no one is perfect. Pero as far as yung kanyang standard, sa kanyang pagkakaintindi, walang conscious effort labagin ang kautusan. Talagang, kung nalabag man niya, may pantakip siya agad. Siya po ay matapat na nag-aalay ng handog sa ibabaw ng dambana to cover his mistake. Yun ang ibig sabihin niya ng faultless. Now, look at verse 7. But whatever was to my profit, I now consider loss for the sake of Christ. Now, think with me, mga kapatid. Ano yung tinutukoy niyang whatever? Yung po yung kanyang credential na minention sa verse 5 and 6. Dami nun. Minention natin kanina. Whatever was to my profit, I now consider loss for the sake of Christ. What is more? I consider everything. Ano yung tinutukoy niyang everything? I consider everything a loss compared to the surpassing greatness of knowing Christ Jesus my Lord. Yung pong knowing dito, ang Greek word na ginamit, ginosko, relationship. Kaya sabi ni Paul sa kanyang sulat, what is more, I consider everything. Everything refers to verse 5 and 6, yung kanyang credential. Every credential I have, na sinulat niya sa kanyang curriculum vitae, sabi niya, everything I considered loss compared to the surpassing greatness of having relationship with Jesus my Lord. That is ginosko. Now, look at the next verse. For whose sake, for the sake of Christ, I have lost all things. Ano yung tinutukoy niyang all things? Again, yung curriculum vitae niya sa 5 and 6. I have lost all things. I consider them. Ano yung tinutukoy niyang them? Yung kanyang credential. Verse 5 and 6. I consider my credentials ravished that I may gain Christ. Super. Grabe ang mama na ito. So much engrossed. So much in love with Christ and His finished work. Sana meron din tayong ganyang damdamin kapag napag-uusapan natin si Kristo at ang kanyang tinapos na gawa. May mga bagay po na pag pinag-uusapan, bumobomba ang dugo ng tao. May mga tao pagka nagtutumpukan, nag-usap ng politika, bumobomba ang puso. May mga tao pag napag-usapan ang basketball, bumobomba ang dugo. May mga tao pag napag-usapan ng negosyo, pera, bumobomba ang dugo. Pero si Pablo, kapag napag-usapan na po si Jesus at ang kanyang tinapos na gawa, bumobomba ang kanyang dugo sapagkat para sa kanya wala nang pinakamahalaga kundi ang tinapos na gawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. Even sa Acts 20:24, he mentioned, I consider my life worth nothing to me only to finish the task the Lord Jesus has given me, the task of testifying to the message of the gospel of grace. Mga kapatid,
Hindi po yan damdamin ng isang apostol lang. Can I submit this to you? We should have the same feeling as well. Kasi lahat tayo benepisyaryo ng tinapos na gawa ni Kristo. Dapat ganyan din ang ating damdamin. Now, look at verse 9. And be found in Him, not having a righteousness of my own that comes from the law. But, the contrast, but that which is through faith in Christ, the righteousness that comes from God and is by faith. The question I need to ask is this: what is righteousness? Righteousness is not right doing. Righteousness is right standing. Now, para magkaroon tayo ng idea, na look at the two types of righteousness. You can see this on your screen. The first one is righteousness that comes from the law, which minention ni Apostle Paul, ito po yung right doing. Yung tama yung ginagawa mo ayon sa standard ng law. This is self-confidence. Kaya sabi ni Paul, kung merong iba sa inyo na may kumpiyansa sa kanyang sarili, sa pamantay ng pagsunod sa kautusan, sabi niya, I have more. Pero he opted not to trust himself. Sabi niya, hindi ako dito magtitiwala. Pero sabi niya, may dahilan ako para magtiwala. Faultless. Wala kayong may pipinta. Sinunod ko ang kautusan. Pero sabi niya, hindi sapat. And then sabi niya, this is the best. Righteousness that comes from God. Right standing. Christ's finished work. This is grace-based confidence. Dito nakasalalay ang ating kumpiyansa. Now, let's define. What is grace-based confidence? Grace-based confidence is a confidence built on the gift of righteousness through the finished work of Christ. Ang isang kumpiyansa na nakatayo doon sa regalo ng katuwiran dahil sa tinapos na gawa ni Kristo. Yun yung pinaliwanag ni Paul. Pag doon ka kumukuha ng kumpiyansa mo, kaya mong harapin ang anumang mga hamon ng buhay. Mga kapatid, bad things happen to good people. Here. This is not a perfect world. Hindi po kayo kahapon ipinanganak. Kakamot lang tayo ng mga ulot, sabihin natin, bakit nangyari sa amin to? Ba't nangyari sa kanila yon? Bakit ako pa? Bakit sa anak ko pa? Bakit sa magulang ko? Naglilingkod naman kami sa Diyos. Ba't ako natanggal sa trabaho? Ba't ako nagkasakit ng ganito? I wish I can give you the answer. I wish I can give you the answer that would satisfy your emotion. But I can't. No one can. Nandito tayo sa mundo na bagsak. Pangako ang Diyos, magkakaroon ng bagong mundo. Sa mundo na maghahari si Jesus, magpakailan-kailan pa man. It's going to be a wonderful world. Amen. But for now, we have to live with this fallen world. Pero hindi niya tayo iniwanang walang armas, hindi niya tayo iniwanang walang lakas. Ano man ang ating haharapin, kaya natin. Dahil hindi tayo nag-iisa. Matuwid tayo sa harapan ng Diyos at ang kanyang pangako, dahil matuwid ka sa aking harapan, pinagpala kita, pinaburan kita, hindi kita iwanan, hindi kita pababayaan, anuman ang iyong harapin, sapat ang grasya ng Panginoon para makaya natin ito dahil ang Panginoon ay sumasa atin. Amen. Look at the verse. Romans 5:17, the Apostle Paul writes, for if by the trespass of the one man, death reigned through that one man, referring to Adam, how much more will those, may tinutukoy siyang those, meron siyang people na tinutukoy, how much more will those who receive God's abundant provision of grace, what else? And the gift of righteousness. Now look at the text. What will happen to these people who have received God's abundant provision of grace? What will happen to these people who receive the gift of righteousness? Paul writes, they will reign in life. This is the confidence we have. My dear brothers and sisters, hindi pinangako ng Diyos, hindi uulan.
When it rains, it floods. And sometimes, with our brokenness, we say, God, please help me. I can't breathe anymore. Hindi ko na alam kung paano huminga. Bakit nangyayari ito sa amin? But at that point, you will know you have the grace of God inside. Promise, you can make it. By the grace of God, you are going to make it. Because His grace is sufficient. Can you say amen? So yung mga tumanggap ng grasya ng Diyos, yung mga merong kaloob ng katuwiran, hindi sila mga talunan. Sila'y naghahari sa buhay sapagkat ang kumpiyansa nila ay nandoon sa tinapos na gawa ni Kristo. Alam niyo po ba kahit sa lumang tipan, pagka ikaw ay matuwid, obligado ang Diyos na pagpalain ka? God cannot break His word. If you are righteous, even under the law, if you are righteous, God is under obligation to bless you. Much more under the better covenant, the new covenant. Nang righteousness natin hindi nagpa-fluctuate. Steady. Lagi tayong matuwid sa harapan ng Diyos 24/7. Hindi man sa mata ng tao, pero sa mata ng Diyos, lagi tayong matuwid. Because the Bible says, by one sacrifice, He has perfected us for how long? Forever. Palakpakan natin ang Panginoon. Praise God. Thank you, Jesus. Because of the gift of righteousness, there are three things we can simply do. Let me close by giving you the 3 life application. Pagharap natin, ilang oras mula ngayon, haharap na tayo sa bagong taon. Even as we face this new year, please remember this 3 life application. Pampalakas ng loob. Para pagharap natin, may kumpiyansa tayo. Di natin kasi alam kung ano meron ng 2024 Wish lang natin na meron tayong preview kung ano mangyayari. But we just simply do not know. But one thing we know, yung klaro sa Bible, ay kasama natin ang Panginoon. Ano man ang ating haharapin. So let me give you this application. Number 1, because of the gift of righteousness, number 1, you can confidently face any accusations. The Bible records in Revelation 12:10 that the devil is the accuser. Alam niyo po ba na hindi ka pwedeng i-accuse sa kasalanan na gagawin mo pa lang o hindi mo nagawa? Ang pwede lang i-accuse sa iyo ay ang kasalanang nagawa mo na. Kaya may listahan ang dyablo sa mga kasalanang nagawa mo at nagagawa mo, meron siyang listahan. Kaya kita ninyo, pag sinabing accuse, charge. Not necessarily guilty na agad. Even in legal proceedings, di ba? Pag inaakusahan pa lang, hindi ibig sabihin guilty na. Ganyan ang trabaho ng devil. I-accuse ka ng iyong mga kasalanang nagawa. Anong purpose ng dyablo? Para sirain yung kumpiyansa mo. Para mawalan ka ng confidence when you pray, when you stand before God, or confidence to face the world, at kung ano man ang nangyayari sa iyo, pilit na ipinapasok ni Satanas sa isip mo, dahil yan sa kasalanan mo. Dahil yan sa mga pagkukulang mo. Pinapalo ka ng Diyos, pinarurusahan ka ng Diyos. Ang purpose ng devil is magkaroon ka ng self-condemnation. That you don't have the confidence to claim for your healing because you think you deserve the misfortunes of your life. Tindi ng kaaway. And if you want miracle to happen in your life, you have to pass through that. Kailangan malagpasan mo yon. Pag nadulas ka, nadapa ka, nahulog ka sa hagdanan, may nangyari sa asawa mo, may nangyari sa anak mo, may nangyari sa negosyo mo, anything na hindi magandang nangyari, bulong ng kaaway sa'yo, yan dahil hindi ka nagsisimba. Yan dahil hindi ka naglilingkod kay Lord. Yan dahil hindi ka nagbibigay, hindi ka nagpe-pray. Brothers and sisters, that is accusation. We must know how to face that accusation and gives you the confidence to face this new year na alam mo, pinatawad na ng Panginoon ng lahat ng iyong kasalanan at wala ka ng atraso sa harapan ng Diyos.
I'll show you the verse. Isaiah 54 verse 17. No weapon formed against you shall prosper. Every tongue which rises against you in condemnation, you shall silence. This is the heritage of the servants of the Lord, and their righteousness is from me, sabi ng Panginoon. The Lord says. Kung ang ating righteousness is from the Lord, from God, sabi ni Paul sa binasa natin kanina, na ang kanyang righteousness is from God. Ito ang ating heritage. Anumang accusation laban sa atin, we can silence the accusation. Why? Sapagkat pag sinabi ng diablo, dati kang ganito, dati kang babaero, lasinggero, sugarol, gusto mo pang mag-asawa? Ang dami mong niloko na babae. So ang nangyayari sa iyo, na hindi ka makapag-asawa, ay parusa doon sa mga niloko mong babae. Gusto mo pang magkaroon ng anak? Gusto mo pang magkapamilya? Gusto mo pang ma-promote? Gusto mo mangyari lahat sa iyan? Hindi mo naisip yung mga ginawa mong kasalanan dati? Magdamag ka sa sugalan. Sinaktan mo ang iyong sarili, sinaktan mo ang iba. Napilit na pinapasok ni Satanas ng mga hindi magandang nangyayari sa iyo ay kabayaran ng mga kasalanang nagawa mo. You can just stand confidently at sabihin sa diablo, ang lahat ng kasalanan ko ay binayaran na ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. Amen. Can you say amen? Amen. Hindi ko pwedeng bayaran ang kasalanang binayaran na ni Kristo. Kaya hindi po yan parusa. Ba't may hindi magandang nangyayari sa buhay ng tao? Simply, we are not in heaven. Wala pa tayo sa langit. Ba't nabangga ang sasakyan mo? Dahil may mga siraulong magmaneho. O hindi sinunod ang traffic light. O whatever the reason. Pero hindi yan parusa ng Diyos. Hindi yan palo ng Diyos. Ba't ka nahulog sa hagdanan? Bakit ka nagkasakit? Ba't ka natanggal sa trabaho? Sapagkat we're living in a fallen world. Pero as far as your relationship with God, kapag ginamit ng diablo ang iyong nakaraan, sabi sa Bible, nilimot niya na ang ating mga kasalanan at hindi na muling aalalahanin laban sa atin. Itinapon niya ang ating kasalanan sa pinakamalalim na dagat. Inilayo niya sa atin kung gaano kalayong silangan sa kanluran at hindi na niya aalalahanin pang muli. Sa makatwid, kung nasa iyo ang kaloob ng katuwiran, you can confidently face any accusation of the enemy. At sabihin sa kawit, dati kang ganito, dati kang ganon. Shut up! Sabihin mo sa kanya, hindi na ako ganyan. Binago na ako ng Panginoon. I am a new creation. Shout amen. Kapag meron kang ganyang kumpiyansa, yung lakas ng loob na yan, kapag nalaman ng diablo kung anong posisyon mo sa harapan ni Kristo at alam mo ang posisyon mo sa harapan ng Diyos kay Kristo, He cannot defeat you. You are absolutely unconquerable if you know your position in Christ. Dahil hindi ikaw ang tumalo sa diablo, si Jesus ang tumalo sa diablo. At dahil na kay Jesus tayo, ginawa niya tayong higit pa sa mananagumpay sa harapan ng Diyos. Amen. So do not allow anyone to accuse you. Sabi po ng isang nabasa ko, if the devil reminds you of your past, just simply remind him of his future. That's why he wants to live in the past, because he is so afraid of the future. The enemy will be thrown to the lake of fire. And we have our best future. We will live with the Lord forever and forever and forever. Shout amen. Praise God. Number one, you can confidently face any accusations. Number two, you can confidently pray and see results. You can confidently pray and see results. Kapag alam mo yung gift of righteousness ay nasa iyo. James chapter 5 verse 16. The prayer of a righteous man is what?
I cannot hear you. Again, the prayer of a righteous man is what? Powerful and effective. Righteous man, isa lang. See, ang maling concept ng prayer ay the more, the merrier. The more prayer, the more power. Parang yung prayer nagiging people power. Kapag marami nagpe-pray, mas powerful. Hindi po. Hindi po talaga. Kahit nag-iisa ka lang. Basta alam mo matuwid ka sa harapan ng Panginoon, ikaw ay righteous, you can pray powerful and effective prayer. Can you say amen? Sabi nila, effective yan kung may kasamang fasting. Not exactly. Sapagkat ang taong matuwid ay hindi base sa kanyang gawa. Ang taong matuwid ay base sa regalong ibinigay sa kanya sa pamagitan ng tinapos na gawa ni Kristo. Can you say amen? So number 1, you can confidently face any accusation. Number 2, you can confidently pray and see results. Number 3, you can confidently claim what is rightfully yours. You can confidently pray. Now, you can confidently claim. Kanina, you can confidently pray. Now, you can confidently claim what rightfully yours. Now, look at the verse. Hebrews chapter 4, verse 16. Let us then approach the throne of grace with confidence. What's the result? If you come to the throne of grace with so much confidence, ano ang result? So that we may receive mercy and find grace to help us when? Come on, when? In our time of need. Now, pray tell me, if you are sick, what do you need? Healing. Sabi sa Bible, if you need healing, you can confidently claim, Lord, kasama ito sa binayaran sa krus ng Kalbaryo, inaangkin ko ang para sa akin. Is it true, nakasulat sa Bible, na siya'y nabugbog at nasugatan sa kanyang sugat, tayo pinagaling na? Part po ba ng atonement? Part po ba ng sacrifice ni Jesus? Yun pong kanyang sugat ay para sa ating kagalingan? Of course, it only happens to those who believe. If you do not believe, good night. God cannot do to you what you do not believe. You have to believe. Lumapit sa kanya, yun pong 2 bulag, humihingi ng kagalingan. Sinabi ni Jesus, do you believe that I am able to do this to you? Do you believe that I can do this to you? Sabi ng 2 bulag, yes, we believe. Jesus said, then be it unto you according to what you believe. Kapag naniniwala ka, sa krus ng Kalbaryo, kinarga niya ang iyong sakit. Wala na sa iyo yan. Kinarga yan ni Jesus sa kanyang katawan, sa kanyang sugat, pinagaling ka na. Amen. Kapag malubang yung karamdaman, sabi ng doktor, cancer, stage 4, 3 months to live. What do you need? You need a miracle. And then you say, God, I come to you because you are my miracle. And with God, nothing is impossible. Can you say amen? Whatever you need, anuman ang iyong pangangailangan, you can confidently claim it. Sa akin yan. Healing sa akin yan. Blessing sa akin yan. Favor sa akin yan. Promotion sa akin yan. Long life sa akin yan. Sabi sa Bible, I will live. I will not die but live and see the salvation of the Lord. Listen up. Kung hindi pa oras para mamatay, please don't die. No, hindi ko sinasabing hindi kayo mamamatay. Time will come. Kung hindi tayo abutan ng second coming, lahat tayo pupunta ron. But please don't die now. Stay alive. Can you say amen? Stay alive. Keep on declaring. Kagaya na sinabi ni Salmistang David, I will not die, but live and see the salvation of the Lord. Bakit? Sapagkat yun po'y parte ng karapatan natin, buhay na pinagpala, buhay na pinaboran, pinagpala, pinahabang buhay.
habang hinihintay natin ang pagbabalik ng Panginoon, angkinin natin ang buhay na pinagpala ng Panginoon. Pinabura ng Panginoon. Can you say amen? Let's see them again and let's put it in a very personal way. I want you to read this out loud and please remember this. If you can memorize this, much better. Pero pagharap natin sa bagong taon, ilang oras mula ngayon, is that we have to say this, confess this, and declare this, na itong kumpiyansa natin, kaya natin maharap ang bagong taon. Can we do this? Ready? Sit up straight. Because of the gift of righteousness, number one, I can confidently face any accusation. Number two, I can confidently pray and see results. Number three, I can confidently claim what is rightfully mine. Akin yan, binigay na sa akin ng Panginoon yan, inaangkin ko po yan. Yan ay sa akin. Can you say amen? So the big idea is, in Christ, I am confidently righteous. In Christ, I am confidently righteous. Are you in Christ? Are you righteous? Be confident. Be confident. Pray confidently. Stand confidently. Claim what rightfully yours confidently. Because you are in Christ. Can you say amen? Of course, we do not want to end the broadcast without giving you, who are watching this broadcast, the opportunity to receive Jesus today and be saved. And receive the same confidence. Nang kumpiyansa wala sa religion, ang kumpiyansa na kay Jesus. That's why we offer you Jesus. Receive Jesus today and be saved. Tayo manalangin. Taas natin ang ating dalawang kamay. Pikit natin ang ating mata, yuko natin ang ating ulo at tayo po'y mananalangin. Let us pray. Sumunod kayo sa panalangin ng pagtanggap doon sa mga nanonood sa broadcast at maging sa loob ng bulwagang ito. Samahan po natin ang ating mga bisita at manalangin ng pagtanggap. Panginoong Jesus, ako po'y makasalanan. Hindi ko po kayang iligtas ang aking sarili. Ako'y mapapahamak ng hiwalay sa iyo. Narinig ko po ang mabuting balita. Ako po'y naniniwala. Tinatanggap kita sa aking puso bilang aking Panginoon at aking tagapagligtas. Salamat po. Pinatawad mo na ang aking mga kasalanan. Isinulat mo na ang aking pangalan sa aklat ng buhay. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Ako na lang po mananalangin, Ama, sa oras na ito. Tinataas ko po sa harapan ang sinumang sumunod sa panalangin ng pagtanggap sa unang pagkakataon, sa loob ng bulwagan na ito, at maging sa mga nanonood sa broadcast na ito. Pinagkakatiwala po namin sila sa iyong kagandahang loob na sila'y lumago sa iyong biyaya at sa bagong natagpuang pananampalataya. Sa pangalan ng Panginoon Jesus, tayong natin magsabi ng Amen. Palakpakan natin sa Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Kung tinanggap mo ang Panginoon Jesus sa iyong puso bilang Panginoon at sariling tagapagligtas, mula po dito sa EMI, nais namin kayong batiin, welcome to the family of God. Palakpakan si Lord. Welcome to the family of God. Tayo po'y dumako sa ating banal na komunyon. Kung meron po kayong communion elements na nakaprepare, let's do this together, mga kabiyaya. Alright, let's do this together, mga kabiyaya. Hawak-hawak po natin ang pinakamakapangyarihang simbolo ng tinapos na gawa ni Kristo. Atin pong gunitain ang kanyang sakripisyo. Ito ang aral na tinanggap ko sa Panginoon at ngayon naman ay binibigay ko sa inyo. Nang gabing siya'y pagkanuloy, dumampot siya ng tinapay. Kanyang pinagpira-piraso at kanyang sinabi, ito ang aking katawan na pinagpira-piraso dahil sa inyo. Gawin niyo to bilang pag-alaala sa akin. Sabay-sabay po natin gawin.
Gayon din naman matapos maghapunan ay kanyang hinawakan ng saro at kanyang sinabi, ito ang saro ng bagong tipan na pinagtibay ng aking dugo. Gawin niyo to bilang pag-alaala sa akin. Sabay-sabay po natin gawin. Ati po itaas ang ating dalawang kamay at sumunod po tayo sa panalangin na ito. Aming Ama, maraming salamat po sa aming Panginoong Hesukristo. Panginoong Hesukristo, maraming salamat po sa iyong banal na dugo na iyong itinigis sa krus ng Kalbaryo. Dahil po dito, lahat ng aming kasalanan ay iyon ang pinatawad. Maraming salamat po sa iyong katawan na nabugbog at nasugatan. Dahil po dito, lahat ng aming sakit ay iyon ang pinagaling. Gaya ng nasusulat, sa iyong mga sugat, ako'y magaling na. Ako'y naniniwala, ako'y magaling na. Aking idinideklara, ako'y magaling na. Ako'y malusog, malakas, masigla, pinagpala, pinaburan, at mabubuhay ng mahaba. Sa pangalan ni Jesus, maraming salamat po, Banal na Espiritu, sa iyong kapahayagan, sa mensahe ng biyaya. Sa pangalan ng Panginoong Jesus, Amen. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Come on, isa pang malakas sa palakpak para kay Lord. Thank you, Jesus. Isang beses pa, malakas, sabay-sabay. Ano po ang big idea? One more time. In Christ, I am confidently righteous. Are you in Christ? Are you righteous? Be confident. Because in Christ, you are confidently righteous. Can you say amen? Last of all, let me speak to your heart. You who are watching this broadcast. If this broadcast has blessed you, and if not asking too much, I would like you to bless this ministry with your love offering, so that together we can reach the world with the message of full grace. And from the bottom of our hearts here at EMI, we would like to say, thank you for giving to the Lord. We'll see you next Sunday, purposely on site, but definitely we'll see you again online. Ako po si Bishop Emmy, kasama po si Pastora Jo at ang kabuuan ng The Lord's Community and EMI Broadcast. Maraming salamat po. Stay a bit for more announcement. Stay blessed. Stay connected. Always remember, in Christ, you are forever. Charito!